Nako, eto na nga mga sangkay. Lalo pong gagalitin ng Amerika at Pilipinas ang China dahil nga po may binubuo na ngayon mga sangkay na panibago na naman. 2024, panibagong joint patrol dyan po sa West Philippine Sea. Nako, ano ba ito? Papalapit ba talaga tayo sa mas malaking gulo o ito po ay makakatulong sa ating bansa? What's up guys? Kamusta po ang lahat? Especially yung mga solid sangkay dyan. Magandang oras po. Anyway guys, bago tayo magpatuloy, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga nanonood dito sa YouTube, okay? I-click niyo po yung subscribe button na makikita sa ibaba, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, meron po akong ipapagawa sa mga nanonood sa Facebook. Napakadali lamang po na ito sa mga nasa Facebook, okay? Ito gawin nyo. Habang nanonood kayo, may makikita po kayong tatlong tuldok sa bandang itaas ng video na to. Ito mismo pinapanood nyo, hindi po yung nakikita nyo dito na sample. Ito mismong video. I-check nyo, may tatlong tuldok dyan sa bandang itaas. I-click nyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas po na show more. Kapag lumabas na po yung show more, pindutin nyo po yan o yung plus. Then after that guys, i-click nyo rin po ang notification bell na makikita nyo rin po bandang itaas. Ayan po, bell icon katabi ng subscribe. So, i-click nyo rin po yung all. Okay, ganun lamang po kasimple. O, ito na nga, pag-usapan na po natin itong matinding topic ngayon. No? May panibagong joint operation o joint patrol ang ikakasa o ikinasa na po ata ito ng Pilipinas at Amerika. Talagang lalo pong pinatindi mga sangkay, pinaingay itong mga posibleng magaganap dyan sa West Philippine Sea. And no choice din naman po tayo mga sangkay kasi diba, marami pong natatakot na baka pagmulan po ito na mas malaking digmaan kahit nga ako. Pero pag iniisip po rin, ano mga bang gagawin natin din? Ano bang solusyon natin dito? No? Yes, makikipag-usap po tayo pero habang nakikipag-usap ba tayo hindi natin babantayan yung teritoryo natin? Okay, tingnan po natin. Ang mga opisyal ng Pilipinas at Amerika. Pinag-usapan kamakailan ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika ang panibagong joint patrols ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Ayon mismo sa US Ambassador, nakatutok si JP Soriano. Pinasinayaan sa Manila Yacht Club ang marker na ginugunita ang makasaysayang pagdating sa Manila Bay noong 1935 ng Pan Am China Clipper, ang kauna-unahang flight mula Amerika papuntang Pilipinas. Simbolo rin daw ang marker na ito ng hindi matatawarang alyansa ng Amerika at Pilipinas na hinulma na ng kasaysayan. Alyansang hanggang ngayon ay patuloy raw na pinalalakas ayon kay US Ambassador Mary Kay Carlson. Kahapon nakapulong niya si Defense Secretary Gilbert Teodoro at ibang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Tinalakay nila ang ilang plano kabilang na ang mga defense cooperation, gaya ng posibleng panibagong joint patrol operations ng Amerika at Pilipinas. Ayan, mga sangkay. So, isa lamang po ito sa pinag-usapan ng Pilipinas at Amerika. At mainit na mainit po talaga yung mata ng China sa atin dahil nga po sa United States of America. But yan po yung nagpapaingay sa ating bansa itong delikadong sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, certainly, this coming year, we expect both of our militaries to continue to operate and to exercise and to do whatever it takes, both bilaterally, multilaterally, to ensure the safety and security of our peoples. hindi na nagbigay ng detalye si Carlson kaugnay sa mga pag-uusap para sa posibleng joint patrol sa West Philippine Sea. Pero nauna nang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na mahalaga ang joint patrol operations ng Amerika at Pilipinas para maipakita sa mundo na lalong pinalalakas ang isang rules-based international order. Noong Nobyembre naganap ang unang joint patrol operations ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea at ilang bahagi ng dagat malapit sa Taiwan na nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sigurado mga sangkay, kapag nalaman po ito ng China na naman,
may pananakot na naman tong gagawin. Kasi yan po yung kanilang ginagawa, nakaraan pa eh. Nananakot sila, gusto nga po nilang paluhurin ang Pilipinas sa kanilang bansa. Umalma at nagkondena noon ang China. O, diba? Yung time na nagkaroon ng joint patrol ang Pilipinas at Amerika, di nagustuhan ng China. Malamang, ano na yun, matik na yun. Hindi talaga nila magugustuhan yun. Kasi unang-una, personal na kalaban pagdating sa trade war ang Amerika ng China. That is why ang China mainit po sa Amerika. Ngayon ang Amerika, hindi ko alam kung anong pakay nito sa Pilipinas, pero no choice din ang Pilipinas kundi kumapit sa patalim kasi wala, mahina po yung ano natin eh, mahina po yung militar natin, wala nga po tayo gaanong warships. At maging po yung mga barko natin na nagbabantay dyan sa West Philippine Sea, hindi po ganun katindi. While itong America nag-o-offer po ng tulong sa Pilipinas, pero alam po natin na pag sinabing US government, meron po yan, ano ba tawag dito? Makikinabang po sila sa gagawin nila. Dahil nakasisira raw sa mga mapayapang pag-uusap ng China at ibang bansa kaugnay sa issue ng South China Sea. Pero para kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, nakasama sa legal team ng Pilipinas na nanalo kontra China noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration, dapat magtuloy-tuloy pa ang Philippine-US joint patrols. We should have a series of joint patrols every year, especially because we will be sending our survey ship and drilling ship to Reed Bank. And when we send our survey ship and drill ship, there should be a joint patrol. Okay, itong si Carpio, mga sangkay, ano po talaga yan? Maka-Amerika po talaga siya. Ayaw po niya ng China. Yan po talaga yung ano niya. Pero sa pagkakataong ito, ako, my own opinion, I agree na kumapit po tayo sa patalim sa Amerika, pero maging maingat din po yung gobyerno ng Pilipinas. Kasi kung hindi po tayo magiging maingat, baka dalhin po tayo ng mga yan sa digmaan. Okay? At ngayon, nakikita po natin yung nangyayari sa ating mundo. Lumalala po yung mga tensyon na maraming mga bansa, no? Sa Middle East, especially Ukraine, basta dun sa Europe. So, ang dami pong kaguluhan sa Asia. Mayroon pa pong North Korea na, nagkakaroon po ngayon ng mga coalition. Just to inform you, ganito po ang nangyari noong World War II. Kaya nga lang, at that moment, ang nag-umpisa po talaga, ang Nazis, no? Sila Hitler, talagang dinahandahan po, hindi pala dahan-dahan, mabilis po nilang pinagsasasakop yung mga bansa sa Europe. So ito ngayon mga sangkay, ibang senaryo pero same po ng, kumbaga, magkaiba pong panahon pero same po ng mga ganap, kumbaga, nagkakaroon po ng mga kampihan. Just in case the Chinese Coast Guard will try to show away our drill ship and survey ship. Wala pang reaksyon ng Chinese Embassy sa Pilipinas at Department of Foreign Affairs sa pahayag na ito ni Carpio para sa GMA. Okay, kayo mga sangkay, tatanungin ko kayo. Tingin nyo ba, okay ba itong sinasabing joint patrol ng Pilipinas at Amerika? Well, gusto kong mabasa ang inyong mga opinion. Ano ba, makakatulong ba ito o dadalhin tayo nito sa serye ng digmaan kagaya ng nagaganap ngayon sa ibang mga bansa? Okay? Just comment down below. Now guys, meron po akong Facebook group. Ito po ay Hukbong Solid Sangkay, no? Exclusive lamang sa mga Solid Sangkay. Okay, hanapin nyo po ito sa Facebook. Yung mga solid lang ha, hindi po yung nanonood. Kung nanonood ka lang dito, okay lang naman yan. Pero sa mga Solid Sangkay, hanapin nyo po ito sa Facebook. Ayan po, in-highlight ko na kung anong inyong itatype. Then mag-join group kayo. At make sure na ang dalawang tanong na yon, masasagot nyo ng matino para po baka join kayo dito. Okay, so ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.